Isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong araw ng pagdiriwang ng ating simbang gabi. Ating po simulan ang ating pananambahan. Buksan po natin ang ating mga Biblia na makikita sa Kawikaan 2:6-7 na ganito po sinasabi. Sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng karunungan, sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinatataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya, sa iyong walang sawang pagsubaybay sa amin. At sa panimula ng pananambahan namin, muli mo kaming gabayan at samahan. Nawa ang mga anak mo na magbibigay ng kanilang mga bahagi ay iyong pagpalain. Bigyan po sila ng sapat na kaalaman upang maunawaan ang mga salita mo at tunay na ihanda mo ang anak mo na gagamitin para sa gabing ito. Tunay na bigyan mo po siya ng sapat na karunungan na hindi nanggagaling sa Kanya, kundi sa iyo lamang, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos, aming tagapagligtas na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat. Pandalangin na may pagpasalamat sa pangalan ni Jesus, aming dalangin, ngayon ang kapakailanman. Amen at Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang tanong po ay paano tayo nakakaisip ng magagandang gawain para sa evangelism? Ito ba ay para sa sarili nating pag-iisip o sarili nating pagsisikap? Sabi po sa tanong, ako po para po sa akin ay bilang isang Kristiyano ay essential po para po sa atin ay humayo at ipalaganap ang salita ng ating Panginoon Diyos. Essential po sa atin at naipamalita po ito. Ito po ay makikita po natin sa Matthew 28:19-20 na sinasabi po na go and make disciple of all nations, teaching them everything I have commanded you, and surely I am with you till the end of time. Tunay naman po na ang paghayo po natin ay sabi po ng ating Panginoon ay sasamahan niya po tayo. Kaya po patuloy po tayong humayo at ipalaganap ang mabuting salita ng ating Panginoon at sino pa po nakakakilala sa mga kakilala po natin ay ipahayag po natin ang tungkol sa Panginoon. Kagaya po ng ginagawa po natin sa Dreamville na kung saan ay isang tawag lang po ng ating Fred Jojo ay nandun po yung katubunan po natin na paghayo doon sa ginagawa po namin sa Dreamville. Tunay po nakakataba ng puso na nakakapag-evangelize po tayo doon sa dako ng Dreamville. Opo, tunay po na malaking kaluguran at kasayahan po sa ating puso ang maging part po ng mga ganitong gawain, ang evangelism. Ang evangelism po dito po sa Tipas Unity Church ay tunay na napaka mabunga at napaka gandang isagawa sapagkat sa pamamagitan po ng ganitong gawain ay na-i-share po natin ang banal na salita ng Diyos, ang biyaya mula sa ating pong Panginoong Jesucristo at gayon din, ito po ay naidadala natin sa ibang lugar, kagaya po dyan po sa lugar ng Dreamville at gayon din po sa jail ministry na tunay naman na sa pamamagitan po nito ay naisasagawa natin ang inuutos sa atin ng ating Panginoon na humayo at ipalaganap ang salita niya sa mga tao at na at the same time sa atin po bilang mga
alagad niya at tagasunod niya, bilang mga anak niya, ay nandun po yung kasayahan sa ating mga puso na ginagawa natin at sinasakatuparan natin ang kanyang mga utos. Nawa po sa pamamagitan po ng mga ganitong gawain, ang iba po natin na mga kasama dito sa ating church ay maging bahagi po ng gawain na ito ng ating Evangelism. pong evangelism team. At gayon din po, ang pasasalamat po ay siyempre sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ganitong mga gawain na ito ay ibinaba sa ating pong church at gayon din ginagampanan ng ating pong mga kasama sa church. Muli, ako po si Irene Talampas, isang diakonisa. Ako po si TNP Joey, tagapaglingkod ng Panginoon, ay bumabati sa inyo ng isang Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At tayo po ay patuloy na umayo At ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Jovi, isang Sunday School teacher at miyembro ng Evangelism Ministry. Isang mapagpalang gabi rin po. Ako po si Miko, isang Sunday School teacher at isa rin pong miyembro po ng Evangelism Ministry. Bakit nga po pala Evangelism Team o Ministry ang aming pong napiling gawin? Dahil po ito po ay nalalapit po sa amin dahil ako po ay isang Sunday School teacher po at ako po ay mahilig din po sa magturo lalo na sa mga bata. At ilang taon ko na rin po itong ginagawa at kung di nyo po natatanong at dito din po ako nag-start sa Sunday School. Dati pa nung ako po ay teenager pa po. At alam na po natin na isa pong itong isang malaking pribilehiyo na binigay po sa atin ng Panginoon na magturo po sa mga bata. At hindi lahat po ng tao o lahat po nandito sa church ay tinawag po para po magturo sa mga bata. Kaya po ginagawa po natin is pupunta po tayo sa iba't ibang lugar at nagre-reach out po ng mga bata. At dahil po doon, nakikilala po nila si Jesus at tinatanggap po nila bilang Panginoon at tagapagligtas. At ito po yung napili po naming paraan para ma-share pa yung pagmamahal po ng ating Panginoon sa bawat isa. Ako naman po, it is a great privilege and a great mission po na gawin niyong ipinapagawa ng Lord na magpalaganap ng salita ng Diyos. Naalala ko po nang nagpakita yung angel sa mga shepherd, sabi doon, bringing the good news of great joy. Bilang parte po ng evangelism ministry, tayo po ay nagdadala ng good news. We bring good news to all people. Sabi din po doon, bringing good news to all people. Wala pong kinikilingan, bata, matanda, mahirap, mayaman, ibinabahagi natin po ang salita ng Diyos sa lahat po ng tao. At sa pagbabahagi po ng salitang ito, nakapunta po kami sa iba't ibang lugar, nakakasalamuha po kami at nakakakilala po kami ng iba't ibang tao. What greater gift there is than to share the greatest gift, which is ito pong sharing the good news, the salvation, the gospel po. So mula po sa amin, kami po ay bumabati ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Oh, give us clean hands.
give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that sings, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sings, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. So give us clean hands, oh God, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Away in the manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus lay down with sweet head. The stars in the skies look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes. The little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason. The Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting joy to the world. Beneath
I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and feed us to heaven to live with thee there. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Tayo po lahat. It's Christmas, the angels are singing, and I know the reason, the Savior is born. Yes, it's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world, joy to the world, joy to the world, joy to the world. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Nonong kasama ng aking asawa na si Pinky at ng aming mga anak, manugang at apo ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Nagpapasalamat po ako sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon upang maging bahagi ng inyong simbang gabi. Sa gabi pong ito, ang tagapanguna ay ang evangelism team na akin pong nakasama at pinangunahan noon. Natutuwa po ako sapagkat ating naitutuloy ang ganitong gawain. Bago po natin simulan ang pagtalakay sa ating paksa ngayong gabi, tayo po muna ay saglit na manalangin. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami sama-samang sumamba at magpuri sa iyo. O aming banal na Espiritu, ikaw nawa ang gumabay sa aming pagtalakay at pag-aaral ng iyong salita. Maging bukas nawa ang aming puso at isipan sa iyong mga aral at amin nawa itong magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic ngayong gabi ay wisdom, base po sa sulat ni Propeta Daniel sa Kabanata 2 at talatang 21 at ganito po ang sinasabi, siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan, siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Alam niyo po ba, nang makuha ko ang paksang ito, naitanong ko sa akin sarili, bakit kasama ang topic na wisdom sa simbang gabi? Ano ang kaugnayan ng wisdom sa Pasko? Kaya ang una ko pong ginawa ay tiningnan ko yung kahulugan ng wisdom sa dictionary. At ito po yung aking nakuha. Wisdom is the ability to discern or judge what is true, right, or lasting. And nag-research din po ako, no?
tungkol sa pakahulugan nito ayon sa Biblia at ito po ang aking nakuha. It is the quality of knowledge, discernment, and understanding characteristic of God Himself. It is a gift of the Holy Spirit, and wisdom originates from reverential awe and submission to the Lord. So, base po sa mga pakahulugan na ito, ay doon po natin tatalakayin ang ating paksa upang maging malinaw sa atin ang kahulugan ng wisdom at kaugnayan nito sa Pasko. Una po, God's wisdom is on full display in Jesus' birth. No? Sinabi natin na ang wisdom ay ang knowledge, discernment, and understanding the characteristic of God. Sa sulat po ni Lucas sa chapter 1 verses 26 to 25, it tells us the story of Jesus' virgin birth. Dito, sa mga talata, ay ipinakita po na ibinalita ng isang anghel kay Birhen Maria na ipapanganak niya ang isang sanggol na tatawaging anak ng Diyos. Kahit nagtaka at nagtanong si Maria, paano mangyayari yon? Sapagkat alam niya na siya ay di pa nasisipingan at isang birhen. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel na siya ay lulukuban ng Espiritu Santo at dahil dito, siya ay magbubuntis. Mga kapatid, that is the kind of wisdom and power of God. We cannot comprehend it because His thoughts are higher than ours. With man, it is impossible, but with God, it is possible. The virgin birth of our Lord and Savior Jesus Christ displayed God's wisdom. God was incarnated in human form through the birth of Jesus Christ, or birth of our Lord Jesus. In Matthew chapter 1 verse 23, it says, "Look, the virgin shall become pregnant and give birth to a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. Emmanuel, God is with us, is a full display of God's wisdom. He came to save us from sin and death. That is why John 3:16, we all know John 3:16, alam po natin ang Juan 3:16. At sinasabi po nito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. We need to receive and believe in Jesus to have eternal life. And when we do that, then we have wisdom. Which brings us to the second point in our topic today, and that is wisdom is with those in Jesus Christ. Wisdom is in us when we responded to God's call to receive and believe in His Son, Jesus. John chapter 1 verses 12 to 13, "But to all who receive Him, who believe in His name, He gave power to become children of God, who were born not of blood, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God." Mga kapatid, kung nasa atin si Jesus, then the Holy Spirit is also in us, which gives us the gift of wisdom. Sa 1 Corinto 12:8 or 1 Corinthians 12:8, it says, "To one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit." The fact, ang katotohanan that we receive Jesus as Lord and Savior indicates that God's grace has given us wisdom to make the right choice.
Having Jesus as our Lord and Savior, ang ibig mong sabihin, we fully submit to God and completely trust God. There is wisdom, my dear brothers and sisters. Meron pong wisdom, mga kapatid, when we put our trust in God. Proverbs chapter 3, verses 5 to 7. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own insight. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Ito po ay alam na nating verses sa Biblia, sa Proverbs chapter 3. No? The story of the three wise men or the three kings in Matthew chapter 2 verses 1 to 12 tells us that the three sought for Jesus and gave Him gifts, which is a very good example of what every man should do. Yung pong ginawa ng tatlong mago o tatlong wise men o tatlong pantas ay napakagandang ehemplo po na ating sundin. No? We should seek Jesus and offer Him our gifts, for in doing so, my dear brothers and sisters, we do show wisdom. Kaya po, I believe that is why those three were called wise. No? Three wise men. Because they sought Jesus. At tayo po, we should also seek Jesus. No? For wisdom is with those who is in Jesus. Where Jesus is the Lord and Savior of their lives. The question is, have we done this? Si Jesus ba ang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Kung hindi, kapatid, ito ang perfect time for you to receive and believe in Jesus. At doon po sa meron ng Jesus sa kanilang buhay, we display wisdom when we consistently follow His words and His commands. At ito po yung ating last point for our lesson or discussion for this evening. Wisdom is the consistency in following Jesus' words and commands. Ang pangkasalukuyang realidad po dito sa mundong ibabaw, no? This present reality in today's world challenges us, no? And they challenge our consistency in following and serving Jesus. There are many obstructions and distractions that block our clear vision of God. No, napakarami pong harang, no? Mga distractions, obstruction, na minsan tayo'y nalilito at nagkakaroon ng doubt sa ating puso tungkol sa pagsunod sa ating Diyos, pagsamba sa Kanya. But wisdom is displayed when we are consistent in our worship and service to God through our Lord and Savior Jesus Christ. Ngunit papaano? How can we have wisdom in today's time? Kung atin pong babasahin ang Romans chapter 12 verses 1 to 2, malinaw po na sinasabi ang sagot kung papaano. At babasahin ko po. I appeal to you therefore, brothers and sisters, on the basis of God's mercy, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable act of worship. Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of the mind, so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Yung po ay malinaw na sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma 12 verses 1 and 2. We should offer our lives, our whole being, as a living sacrifice,
holy and acceptable by not conforming to the forms and to the dictates of this world, but having the mind of Christ. Sa kasalukuyan pong panahon ay marami ang magliligaw sa atin, at dito kailangan natin ng wisdom upang maging matatag at maging matibay ang ating pananampalataya. Sa aking pagbabasa ng Bible at sa ating karanasan sa mundong ibabaw sa pangkasalukuyang panahon, para bang mayroon dalawang wisdom na ating pwedeng pagpilian, at ito ay ang wisdom ng mundo o ang wisdom ng Diyos. At isang magandang halimbawa po yung istorya ng rich young ruler doon po sa Luke chapter 18 verses 18 to 27. Dito po sa kwentong ito, tinanong noong rich young ruler kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sinagot naman siya ni Jesus na sabi sa kanya, sundin mo ang sinasabi sa utos. Naging mayabang pa nga yung rich young ruler, yung batang ito, no? Sa kanyang pagsagot, at sabi niya, sinusunod na raw niya lahat ang utos. Subalit, nang sabihin ni Jesus na ipagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at ipamigay sa mga nangangailangan, aba, biglang umalis to. Bakit kaya? Sapagkat hindi niya kayang sundin, no? Hindi kayang sundin ng rich young ruler yung sinabi ni Jesus. Sa kanya, ito ay imposible. Hindi niya ito kayang gawin. Ngunit sa istorya, makikita natin sa bandang dulo ng istorya, dito sinabi ni Jesus sa kanya, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Yung rich young ruler kasi nanangan sa wisdom ng mundo, sa kanyang kakayahan, sa wisdom niya. Kaya sabi niya, hindi ko kaya. Pero kung nanahan siya at sumunod kay Jesus, at ang sinunod niya yung wisdom ng Diyos, sabi ni Jesus, kaya mo to. Ang ninanais lamang dito ni Jesus ay maging focus at consistent yung batang hari sa pagsunod sa kanya, at hindi ba yung tinatawag na selective obedience. Sa ngayon po, marami sa mga tao ang nagsasabi na sila ay tagasunod ni Jesus. Subalit, hindi naman nila kayang sumunod ng buong buo sa Diyos. Pagdating sa mga bagay na mahihirapan sila, ang gagawin, titigil na lang o di na gagawin yung mga bagay na inuutos ng Diyos dahil mahirap para sa kanila. Ito po yung tinatawag na selective obedience. Ngunit hindi po yan ang wisdom na nanggagaling sa Diyos, at hindi rin po yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang tanong, kasama ka ba dito? Kasama ka ba doon sa mga taong may selective obedience? Mga kapatid, ang aking dalangin, sana ay di tayo matulad doon sa rich young ruler na selective obedience ang gusto sa pagiging isang Kristiyano. Tayo po, we must submit fully and completely to God, for that is the way to go. And when we do that, wisdom is in us. Kaya po sa gabing ito, nawa ay nakita natin na ang pinagmumulan ng wisdom ay Diyos, at dapat tayo'y na kay Kristo upang tayo magkaroon ng wisdom. At ang manifestation ng wisdom sa pangkasalukuyang panahon ay ang pagiging consistent sa pagsunod at pagsamba sa Diyos. Hindi po selective obedience, but full obedience and submission
to God. Nawa po sa gabing ito tayo ay na-touch ng ating Panginoon ng kanyang mga salita. At dahil dito, tayo ay magpupursigi upang tunay na maging consistent at hindi maging selective sa ating pagsunod sa ating Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Samahan mo ako sa paglakad. Kung wala ka, ako'y malilinsat. Ituro ang di makitang landas. Sa piling mo hakbang ko'y patatag. Panginoon, kamay ko'y hawakan. Ipadamang ako'y ilagay sa magalaw na takbo ng buhay. Ay mahirap kung di ka kakakbay. Sa nagdaang buhay na barungis, ang pagluha ko'y iyong nangasit. Sa bighati, tinig mo'y narinig. Magpahingahin sa iyong dibdib. Panginoon, kamay ko'y hawakan. Ipadamang ako'y ilagay sa magalaw na takbo ng buhay. Ay mahirap kung di ka kakakbay. Ang diwa ko'y hindi natatakot ng kaaway o dalit at lungkot. Ang bitak ng sama ay marupok, pagkat ang pag-iingat mo'y lubos. Panginoon, kamay ko'y hawakan. Ipadamang ako'y ilagay sa magalaw na takbo ng buhay. Ay mahirap kung di kakakbay. Ang mama'y papurihan, anak Espiritong Banal, na mga taong nilalang at nagdanas sa langitan. Naroon sa kalulatian ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power, tanggapin natin ang naglilikat na pagpapala ng Diyos, pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, pakikipisan ng diwang banal, ang sumaatin sa ating paghiwalay hanggang sa muli nating pagkikita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
ngayon at magpakailanman. Amen.